Hello, what's up mga kasabong? Nandito ka na naman. Ito na, update ko kayo doon sa ranging. Pero i-update ko din pala kayo doon sa ginagawa ko ruweda mamaya. Huwag kayo ma-excite, huwag kayo ma-excite. Alam niya, yabang mo ha. Ito yung ranging natin mga kasabong. Medyo malinis na siya kaya ano, medyo papakita ko na sa inyo. Ayan. Kung matuwa ako sa ito sa dos. Hindi pa pala malinis. Kaya lang mga kasabong ha, medyo ano eh, medyo bitin na tayo sa budgets eh. Pero ito, in fairness naman, medyo ano na siya. Yung mga uy, mapapalaban yata ang aso ko. Shit! Uwi ka doon! Uwi! Baka makagat pa ako. So mga kasabong, ito, malinis na. Malinis na yung area natin dito. Ayan. Kaya mas maganda mga kasabong, malagyan na to ng mga ay, makalaykay na pala to. So ang gagawin dito mga kasabong, pagtubo ng konti, pagtubo siya ng konti, tsaka na lang kakalaykayin para matagal tumubo yung susunod, yung pangatlong damo naman. Kasi pinabayaan namin na ganito na hindi mo na masyado nakakalaykay yung mga natabas para ano yan, para matagal tumubo talaga yung damo. Kasi natatakloban siya ng mga patay na damo eh. So pangatlong tabas, yung mga natakloban hindi na itutubo. Pangatlong tabas, ayan, kakalaykay na to. Pero ayos na body, ayos na mga body, mga kasabong, malinis na dito, diba? May kasama pa akong Jaguar oh. Tapang mo ah. Ano, diba? Maaliwalas na mga kasabong. Salamat sa kaibigan nating si Will John. Ayan, yung ating ranging. O diba? So, balik na tayo dun. Papakita ko sa inyo yung progress ng ating ruweda mga kasabong. Nainip na ako eh. Dapat kasi talaga i-vlog ko siya pagka natapos na. Kaso, excited na me na ipakita din siyempre sa inyo. Hindi lang magtuloy-tuloy mga buddy kasi kada magkakaroon ng pera, kada kaya lang ha, naka-charge kasi sa cellphone ko eh. Kada magkakaroon ng budget, bibili ako ng pyesa, ng materyales. Ayun, ginagawa ng mga kasabong. Pero salamat sa mga nag-sponsor sa atin. May mga nag-sponsor sa atin eh. Huli nag-sponsor siyempre si Buddy Hill. Ayan, Buddy Hill, maraming salamat sa pag-sponsor mo dun sa pandagdag dun sa ruweda natin. Mga kasabong, maraming salamat sa inyo dahil ako naman, mga kasabong, di talaga mayaman eh. Kinatsaga ko lang. Ginagawa lang natin ng paraan para matapos yung ruweda. Kasi yung ruweda, yun yung gagawin kong tawag dito, yun yung gagawin kong receivean. Mali yung English mo. Yung kumbaga i-receive ng mga bisita. Kasi pagka umulan dito, wala naman akong mapapagsilungan. So yun mga kasabong, ito. Ayan, palapit na ako. Ganda ng ating lokasyon ha. O, di ba? Malinis. O, tapos meron pa mga rambutan. Ayan, mga rambutan. Mga natitira mga kasabong. Alam nyo na, maasim. Kasi mga kasabong, ito rambutan na to, hindi talaga sa akin to. Tapos pag may nag-harvest yung namakyaw, technique namin, haharbesin. Siyempre, mabait yun. Sasabihin sa amin, kuha kayo ng rambutan. Sasabihin namin, alako, hindi po kami nangangain yan. Nako, hindi po kami nangangain yan. Hindi po namin binabawasan yan. So, gagawin namin, di sasabihin nun, magagaling yung tao dun ha, hindi nangangain ng rambutan. Pag alis nila, tsaka kami a-attack. Mali naman yung ginawa mo eh. Para i-inject lang namin sa kanya na hindi kami nangangain ng rambutan, pero nangangain kami pag wala na siya. Masama yun ha. Yun nga, binibigyan ko. Pipitasin ko. Ayan, kakain tayo rambutan. Kadiri. Yan, ito. Ba? Maasim. Pero doon sa bandang harapan, sa unahan, hindi maasim. Ito, mga natirang yan, maasim yan. Kaya yung technique namin, sasabihin namin,
Hindi kami nangangain. Para, ano sila? Para blind sila sa amin. Pero pagka nakali sila, ayam, iuuwian ko yung asawa kong buntis. Hihirit pa. Pag may bisita, sige, kuha ka lang, akin yan. Ito mga kasabong, pakikita ko na sa inyo yung ating progress ng ruweda. Alright! O, diba? Lapit natin. Ayan mga kasabong. Diba? Laki nito. Diba? Pero yung pinaka ano niya, pinaka bubong niya is bagay nasa pinakaloob pala niya yung ruweda mismo. Ayan yung ruweda, pinaka ruweda na yan. Tapos lahat to mga bakal-bakal yan. Para kung sakaling ano, sakaling halimbawa magpalawak tayo ng lokasyon, madadala mo to lahat. Kaya hindi na ako gumamit ng kahoy. Tapos dito, ayan, dyan sa yan, ano yan, ano yan, tawag dito salamin. Salamin ang lalagay ko dyan mga sabong. Salamin. Tapos dalawang patong lang na ano, ayan, dalawang patong lang yung tawag dyan, yung ano yan. Hollow blocks pala yan, hollow block. Ayan mga kasabong, ginagawa na. Brought you by Kuya Rudy. Ayan. Tapos dito mga kasabong, tapos yan, itong mahaba na to, yan, nabili lang ng papa ko to ng ano, itong nabili lang to. Yan, ano to eh, panglagay dito sa harap. Yan, dyan sa harap na yan, nakalagay dyan, EJ Pichong Game Farm, Sabong Pinas. Yan, nabili lang ng papa ko to sa ano eh, sa scrapan eh, 300 pesos, pang ano lang, pang lalagyanan siya ng mga, alam nyo yun, yung mga karatula sa mga tinda-tindahan. Ayan, nabili niya dun, kaya ano, maganda din, pwede siya lagyan ng ilaw sa loob. Pero hindi ko lalagyan ng ilaw sa loob, ano lang, sayang kasi sa kuryente. Ayan mga sabong, ito yung ruweda, ayan yung bubong. Yung sukat mga kasabong is 20 by 20 mga kasabong. Medyo sakto lang siya, hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. 20 by 20 yung sakto nung yung ano nito, yung sukat nitong loob ng pinaka pagbibitawan natin na ruweda. Yung mga kasabong, medyo mabigat yung expenses, pero at least, di ba, kahit papaano nakaka-adjust tayo. Para mga kasabong, kung sakaling may mga bisita, ayan, edi meron na akong pagre-receivean ng mga bisita. Para kung sakali, halimbawa, andito yung entrance, makikita mo dyan yung mismong ruweda. Kasi nandun na kagad yung ano yung entrance ko. So pagpasok ng mga buyers, ng mga bisita, ng mga kaibigan, ayan, makikita kagad nila yung ruweda natin. Alright. So yun mga kasabong, ang tansya dito nung nagagawa, siguro mga 1 week na lang. 1 week lang tapos na to. Kaso lang, talagang naghahanap pa tayo ng budget para doon sa salamin. Medyo expensive din yung salamin, pero kaya yan mga kasabong. Diba? Utay-utay, unti-unti, one at a time. Hindi naman tayo big time talaga na after ng makapagpagawa ng ganyan, tuloy-tuloy. Hindi, syempre mga kasabong unti-unti, paunti-unti, at least makakatapos din, makaka-load din. Pero after kasi nito, ruweda, doon naman sa ranging, after no ranging, okay na, tapos na. Pag nagbe-breed na lang ako, ang gastos na lang, yung patuka, yung mga ano, di ba? Meron na akong lokasyon, meron na akong ranging, di ba? Bili na lang ng bili ng patuka, breed ng breed, laban ng laban, benta ng benta, di ba mga kasabong? Yun muna yung ating, kung tayo ay may mga gustong makamit din mga kasabong, i-prepared muna natin yung mga kailangan natin na facilities bago natin ransakin yung pagbibreed. Dahil mga kasabong, minsan kasi na ano tayo na-excite tayo magkamanok, di ba? Kahit hindi pa naman natin alam na saka na yung bilhin na yung mga materialis na yan, saka na bilhin yung mga facilities na yan, basta gusto ko makasabay ako sa may mga manok. Wag ganun mga kasabong, di ba? Ang manok andyan lang yan makakabili ka ng mga materialis Minsan kasi mga kasabong, bili tayo ng mga materialis, hindi pa naman tayo handa, hindi pa naman naka-prepared yung mga gamit natin sa manukan. Diba, unahin natin yung mga gamit natin sa manukan, yung mga gagamitin natin sa breeding, sa conditioning, para mga kasabong wala nang problema, diba? Kasi bibili ka mga kasabong ng ng materyales. Let's say bumili ka ng materyales sa Red Game Farm, diba? Tapos ang dadatingan naman nung galing sa Red Game Farm na facilities mo is madumi din.
Di ba? Hindi makakaano eh. Hindi ka makapag-produce ng kasing ganda nung nung tatay at nanay eh. Di ba? Yung magiging anak nun, maganda, oo. Pero yung ano niya, yung wellness niya is hindi kagaya nung sa pinagkuhanan mo. Kaya dapat mga kasabong, kung kayo ay magsiseryoso sa pagmamanok, facilities muna tayo. Di ba? Facilities muna tayo. Unti-unti. Pagka kung anong facilities mo lang nandyan, kung ano lang yung kaya, yun lang i-breed. Huwag tayo masyado mag-volume kung hindi naman kaya ng facilities natin. So yan mga kasabong, konting ano lang yan. Konting inputs lang yung mga kasabong para tayo ay hindi tayo masyadong ligaw. Mga kasabong, maraming salamat ulit sa inyo dahil talagang kahit naman paano is na sinusubaybayan nyo pa rin yung EG Pichong Game Farm. Mga kasabong, ang lahat ng magiging success ng EG Pichong Game Farm at ng Sabong Pinas mga kasabong, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo makakalimutan mga kasabong dahil kayo nag-umpisa ng Sabong Pinas, ng EG Pichong Game Farm. Sa lahat ng pangarap ng ng inyong lingkod mga kasabong, hindi ko naman kayo binibitin sa mga advices mga kasabong eh. Hindi ko naman kayo pinagdadamutan sa lahat ng pwede nating mangyari sa buhay natin, di ba mga kasabong? Kaya patuloy lang yung pagsubaybay mo dahil yung pagsubaybay mo ay tulong mo sa akin, di ba? Kaya maraming salamat ulit sa lahat ng mga nag-i-sponsor sa atin. Yeah? Sila Buddy Eric, ayan, sila Buddy Hill, yung mga sila Obet Bilan, yung mga tropa natin diyan. Di ba? Kaya mga kasabong, hindi matatapos yung pagpapasalamat ko sa lahat ng mga sa lahat ng mga subscribers natin at sumusuporta at sumusubaybay sa Sabong Pinas. Maraming salamat po sa inyo. Naluluwa ako mga kasabong. Sapakin ko kaya ito para makatulog. Joke lang. Ay mga kasabong pasensya na kayo kung lagi ako nag-shades para kung sakaling magmukha naman tayo mayaman. Kahit yung shades, nagsisikwenta lang. Loka lang to, loka lang. Pero syempre mga kasabong, itong shades na to, sige, para sa inyo to. Sa mga magko-comment dyan ng I love Rueda. O, di ba? Sa lahat ng mga tumatapos sa ating content, maraming salamat. Ayan, paparapol ko itong aking shades. Di ba? Kahit local lang to, galing naman to kay Sabong Pinas. Ayun naman, di na kayo nasanay dyan. Mayabang niya. O, di ba? O, di ba? Yun lang, mga kasabong. #Rueda. Ayan. Ha? Mga kasabong, dahil para sa inyo tong shades ko na to, ingatan nyo kung kanino mapupunta. Di ba? Ang gagawin ko doon, irarapol ko sa inyo, para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, di ba? So yun mga kasabong maraming salamat. At pag natapos tong Rueda na to, syempre, pakikita ko ulit sa inyo, di ba? Para kung sakaling may gustong magtayo ng gradas o Rueda dyan, papakita ko sa inyo kung anong maganda dito sa pinagawa nating Rueda ng EG Pichong Game Farm at Sabong Pinas. So yun mga kasabong yung mga tips, ayan, dandyan pa rin yan. Pag nakaisip ako ng pwede kong i-share na tips sa inyo, yun pa rin, tuloy pa rin po tayo sa mga tips. At kung pwede rin ako makapag-share sa inyo about sa buhay-buhay, tuloy pa rin yan tayo mga kasabong. At sa progress ng EG Pichong Game Farm, tuloy pa rin mga kasabong. At nga pala, doon sa mga nag-aabang ng laban ng EG Pichong Game Farm at Sabong Pinas, pagpasensyahan nyo po muna ako. This year po, hindi po ako makakalaban. Dahil yung mga manok dito is naka-reserve para sa progreso ng ating farm. And the next year, 2021, yan. Hopefully, lahat naman tayo umaasa na bumalik na yung Sabong dito sa Pinas para makaransak na tayo ng laban mga kasabong. Dahil isa na rin ako sa gusto ko na rin makalaban syempre. Maraming salamat So paano mga kasabong, kung sino pa mga gustong mag-acquire ng mga battle stag at brood stag, mga kasabong, contact me sa 0995-477-3712. Ayan, yun po yung contact number ko. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na message ako kung sakaling gusto nyo pong magsabong sa Sabong Live. Ayan, message nyo lang po ako or yung utol ko na si Ronel Amano. Ayan, ako po, Roel Amano, kapatid ko si Ronel Amano. Pwede nyo po yung kontakin about sa ating Sabong Live, mga kasabong. Ayan, isa po sa hanap buhay ng iyong lingkod yan. Maraming salamat mga kasabong, yun. At doon sa mga nagpapa-shoutout soon, mga kasabong, isa-shoutout ko po kayo. Mahal na mahal ko kayo mga kasabong. At dahil sa sobrang dami nagpapa-shoutout po sa atin, hindi ko po ma-shoutout. Wapang ka rin eh. So yun mga kasabong Humingi nyo. So yun mga kasabong, maraming salamat. At kita-kits sa next episode ng Sabong
Pinas. Alright, love you all guys. Peace yo.